Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Oktubre. May we get a palace reaction on the September survey of Pulse Asia showing that 9 in every 10 respondents or 91% of respondents trust President Duterte. According to the survey, trust is the predominant sentiment toward the President. Well, gaya ng sinabi ko po, maraming salamat po sa taong bayang Pilipino na ang trust at ang performance rating po ng ating presidente ay napakataas at 91%. Ang pangako po talaga ng presidente, gagawin niyang lahat para makabangon po tayo sa pandemyang ito at isasantabi po talaga niya ang politika. Lahat po ng Pilipino, supporter niya, kalaban niya, iaahon po niya hanggat maaari sa kahirapan na dinulot ng pandemya. Ang panawagan po ulit ng presidente sa lahat ng politiko, isang tabi muna natin yan, 2022 pa po yan, tulungan natin ang ating mga kababayan. At tanong niya dito, in contrast daw po, kasi 91% daw po ang Filipinos approve of President Duterte's performance. In contrast, ito in the middle of pandemic. In contrast daw po, kay Vice President Leni Robredo had a 57% approval rating. Gaya ng sinabi ko po, siguro patunay lang itong performance level at approval at trust level ni Presidente dun sa katotohanan ng ayaw ng mga Pilipinong namumulitika sa panahon po ng aberya gaya ng pandemya. Tigil na po ang politika muna. Yes, Secretary Roque, good afternoon po. Follow-up lang dun sa Pulse Asia survey result. Where do we attribute this 91% trust and performance rating of President Duterte? Well, yun nga eh. Tingin ko gusto ng taong bayan na hindi namumulitika sa panahon ng pandemya. Nakikita naman nila na ginagawa ng presidente ang lahat ng pwedeng gawin para mas kakaunting mga Pilipino na magkakasakit ng COVID-19. Ginagawa niyang lahat para iahon sa kahirapan ang ating mga kababayan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa ating kasaysayan, mahigit 200 billion ang pinamigay natin bilang ayuda sa mga nawalan ng trabaho habang tayo nagla-lockout. At siyempre patuloy pa rin po pagbibigay natin ng tulong sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng iba't-ibang programa na pagmimigay ng ayuda at ng tulong galing po sa DSWD, sa DOLE at pati po sa Department of Finance. At tingin ko, naniniwala ang taong bayan natin na talaga pag nagsalita ang presidente na hindi ngayon panahon ng politika, panahon para magkaisa, panahon para magbayanihan, at pinapakita naman po niya na totoo siya dito sa mga pangakong ito. Si VP Leni Robredo over the weekend again urged DepEd to consider face-to-face classes where there are no community transmissions po. She said her office received different concerns from teachers about online classes, yung iba po namamahalan sa gastos, yung iba po nabibigatan po sa workload. Is this something that is still being considered by IETF or President Duterte, given nga po today is the opening of classes and there are reports na marami pong nahirapan sa blended learning? Well, alam niyo po, kung nagbabasa lang si VP Leni ng balita, talagang kasama po yan sa plano. Na pwedeng magkaroon ng face-to-face sometime in January doon sa mga areas na madideklarang new normal. At papunta na po tayo doon sa punto na magkakaroon na ng deklarasyon ng mga new normal sa mga lugar na walang bagong kaso ng COVID-19 sa loob ng isang buwan. So, matagal na po yang nakaplano at yan po ang sinasabi ko, sana reviewin lang ni Vice President kung ano na yung mga naiplano na ng gobyerno nang sa ganon, hindi na kakailangan ulitin. Kasi nga yan po sinasabi ko, no? Wala pa po kaming naririnig na bagong suggestion galing kay VP Robredo. Siguro po, may kinalaman dito sa kanyang 50% trust approval and performance level. Ang Secretary, second question ni MJ Blanca Flor ng Daily Tribune, will President Duterte send a message to US President Donald Trump and First Lady Melania Trump following their COVID-19 diagnosis? Alam niyo po, malapit na magkaibigan ang ating presidente at si President Trump. At ang mensahe po ng presidente, he wishes President Trump and his wife, First Lady Melania, a full and speedy recovery. First off, yun munang sa House because I don't think it's going to end unless
something comes out from the palace na declarative and very specific. For example, si Congressman Lechon said that you misspoke or maybe even misquoted the president as far as what was discussed in the meeting was concerned, no? For the record, sir, was there an October 14 na napag-usapan na palitan? Yung pagpupulong po ni Speaker Alan Cayetano nakasama si Congressman Lord Alan Velasco, wala po ako doon. Hindi po ako nagkomento. Dahil ang naging pulisiya ko na, kung hindi ko maririnig sa sariling bibig ni Presidente at hindi ko marinig sa sarili kong tenga, hindi ko po yan isa sa publiko. So hindi po ako nagkomento tungkol dun sa meeting na yon. At ang sinasabi ni Congressman Lechon, doon daw ako nag-misquote. Paano ako mag-misquote? Wala nga akong sinabi tungkol dun sa meeting na yon. Nag-antay po ako hanggang nakausap ko ang Presidente at inulit ko lang po ang sinabi niya. Out tayo dyan, no comment tayo dyan, it's a purely internal matter in the House of Representatives. So yun po ang naging deklarasyon ko dahil yun lang po ang sinabi ng Presidente. Bago po yun, narinig ko rin ang Presidente yung nagsabi, sana sundin ang kasunduan, pero kung walang numero talaga si Congressman Lord Alan Velasco, wala na akong magagawa. So yung mga salita pong yan, nanggaling mismo sa bibig ng ating Presidente, narinig ko po mismo, Congressman Lechon, wala po akong minisquote kasi wala akong sinabi tungkol dun sa meeting ninyo. At ang problema nga po, kaya hindi ako nagsalita tungkol dun sa meeting na yon, depende kung sinong kausap mo, meron silang bersyon na kung anong nangyari. Kaya minabuti ko pong pumagitna, dun lang ako sa binitawang salita ng aking boss, ang ating Presidente. And sir, since that meeting, hindi po tayo nakapagtanong kay PRD or whoever was in the meeting, kung may October 14 ba na pinag-usapan? Hindi ko na po maalala yung mga dates na yan, no? Dahil bakit October 13 ang sinasabi mo, October, 14, ano lang ngayon, di ba? 5? Yung October 14, kung merong October 14. Yes, sir. Well, gaya ng sinabi ko po, hindi ako nagkukomento kung ano nangyari dun sa pagpupulong na yon kasi wala naman sinabi sa akin ng Presidente sa pagpupulong na yon, no? So, inulit ko pa lang yung sinabi ni Presidente, it's a purely internal matter of the House of Representatives. So, going to Boracay, narinig natin na they're more comfortable and then I think for the tourists, no, most cost-effective yung, more cost-effective yung antigen. Your response as an IATF spokesperson, are you guys willing to pilot yung antigen sa Boracay? And also there was a proposal I think sa Baguio, no? Actually po, sa huling pagpupulong ng IATF, I also suggested na i-pilot na rin sa Boracay ang antigen. Pero ang naging decision po, tapusin na muna yung pilot sa Baguio at kung maging tagumpay yan, i-apply naman po yan sa ibang mga tourist destinations gaya ng Boracay. Okay. Sir, last na lang. Sir, some are saying na parang medyo confusing yung message that the government is saying na parang meron tayo on the one hand na stay home na campaign for people and then here you are in Boracay na parang paano nyo i-reconcile yun. And second, sir, matanong ko lang, sir, alam ba to ni Secretary Berna Puyat na you're there and you're kind of doing her job? In isolation po si Secretary Berna. Kung hindi po siya nag-isolation, ang plano po niya ay talagang nandito siya ng October 1. So nung hindi nga po nakarating si Secretary Berna dahil she's in isolation, may nabuti naman po namin na kabahagi ng mensahe ng Presidente na buksan ang ekonomiya, lalong-lalo na ang turismo, na magpunta rito at engganyohin nga ang ating mga kababayan na bumisita muli dito sa Boracay. So yung ano lang, yung confusing na messaging na parang stay home and then we have travel. Hindi na po. Ang talagang messaging po natin ngayon doon sa advertisement na pinroduce po ng Office of the Press Secretary at suportado po ng IATF, ng DOH at ng Department of Finance. Ingat buhay para sa hanap buhay. Yan na po ang ating mensahe at yan din po yung thrust ng Second National Action Plan ng National Task Force on COVID-19.
Alright, sir, thank you for your time and keep safe, sir. Maraming salamat, Joseph. Inaantay ka na ng Boracay dahil ang daming naghahanap sa iyo ngayon dito. Okay, punta naman po tayo kay Venus uli. Thank you, sir. From the local media, GMA pa rin. Ang susunod na magtatanong ay si Miss Lynette Mendoza ng Barangay RU GMA Super Radio Kalibo. Magandang hapon po, Mr. Secretary. Tatanong lang po namin yung personal na pananaw ninyo kasi nag-ikot na kayo ng Boracay for almost 2 days. Ano po ba, may mga napansin pa kayo na pwedeng recommendations ninyo? Kung ano pa yung mga pwedeng gawin dito sa Boracay kasi you've been here pabalik-balik since nung closure hanggang dito nga ngayon sa may pandemya na. Alam niyo po, nagsimula ako na magkaroon ng contact in Boracay since 1987. At nung aking unang 10 taon na bilang abogado, tinatanong ako, ano ba ang field of specialization mo? Sinasabi ko, beach law. Kasi halos lahat ng aking kliyente ay mga mom and pop resorts dito sa Boracay. Nakita ko na lumaki yung mga negosyo ng mga taga Boracay. Lumaki kanilang mga hotels hanggang nagbenta na sa mga chain hotels, no? So, matagal po ang aking karanasan dito sa Boracay. Ang initial reaction ko po matapos masara ang Boracay at matapos magkaroon ng pandemya, walang kasing ganda po ang Boracay. Kung gaano kaganda ang Boracay nung nakita ko noong 1987 na wala pa pong kuryente rito, ganun kaganda po muli ang Boracay. Kaya nga lang po ngayon, napakadami ng mga hotels at restaurants na nag-aantay ng bisita. So ang aking personal na pananaw, medyo nalulungkot ako na ang daming nawalan ng trabaho dito syempre dahil sa pandemya at ang aking gusto nga mangyari po, kaya kami naririto, inganyohin yung ating mga kababayan. No? Dahil kapag hindi po tayo bumisita sa Boracay, ang mga eroplano na walang laman, ika-cancel ang mga flights. Pag nangyari po yon, magiging mas mahirap nang pumunta sa Boracay at mas marami mga negosyong malulugi at baka tuluyan na magsara. So talagang importante po yung mensahe natin. No? Ingat buhay po para sa hanap buhay. Follow-up ko lang po, kasi may mga reports na yung mga displaced na mga workers ng Boracay ngayon, nagtatry na mag-apply as contact tracers. Ano po yon? Pwede po bang i-priority yung mga aklanon dito sa pag-hire ng mga additional na contact tracers? Naniniwala naman po ako na yung contract tracers para sa Aklan ay magagaling dito sa Aklan mismo. At naniniwala po ako na marami rin namang mga dating nagtatrabaho sa Boracay ang mabibigyan ng pagkakataon matrabaho bilang contact tracers.